pag-uusapan natin ngayon, no? Mapapanahon. God is our refuge. Siya ang ating ligtas na kanlungan. Siya ang ating ligtas na kanlungan. Tingnan natin itong picture na to. Yan. Nakapasok na yung pang-apat, no? Pag pila-pila sila. Ito si Pipito. Ito si Pipito ba? Ito si Pipito. Okay. So, nakapasok na siya. First time yan, no? Na meron pila-pilang bagyo sa atin. Tawag yan ay abnormal weather situation. No? Marunong na pumila yung mga bagyo ngayon. Okay? At tawag yan, climate change, no? Pagbabago na panahon. Dahil sa global warming. Dahil ang bagyo nabubuo pag mainit. Kaya nga, hindi pa natin nararamdaman yung lamig ng Pasko. No? Kung hindi pa natin nararamdaman yung lamig ng Pasko, ang ibig sabihin, meron pang bagyo. Pero pag pumasok ng amihan, kahit may bagyo, natutunaw. Ganun yan. No? Kaya nga, pag may winter, kapag meron ding winter storm Alam ko meron ding winter storm. Pero sa Pilipinas, kapag malamig na, bumaba na yung lamig from China, from Japan and Korea, hindi na bubuo, nagiging low pressure na lang siya at natutunaw, no? Dahil habang mainit sa Pasipiko, lalong dumadami ang bagyo. Yan yung nangyari ng kay Pepito. Ayoko naman sabihin purihin ng Panginoon at medyo umiwas sa atin. Tumbok talaga tayo nung una. Ito yung una, previous forecast. Pero medyo lumihis siya ng konti at papuntang norte. Okay? Pero kung medyo baba ng konti, tumbok talaga tayo Natumbok itong Cavite, itong Batangas, yung Calabar zone talaga, no? Pero medyo medyo kumiling ng konti, paakyat, no? Dahil nga, yan, isa pa ninyo, dahil hindi nga bumababa yung amihan, kaya ang tendency ng mga bagyo, umakyat kasi nga mainit ang panahon. No? Hindi sila bumaba, hindi paakyat. Okay, so, ngayon, sino pwedeng makatulong sa atin? No? Who can help us in this time of harsh weather conditions? Sino ba pwedeng tumulong sa atin? Ating basahin ang ating talata sa umagang ito. Awit 46, talatang 1. And let us read together. No? Basahin natin sabay-sabay. Ang Diyos ang ating lakas at gandungan at hanggang sa trono kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanikman, kahit ka sa dagat ang bundok matangay. Kahit ka magngalit yaong karagatan at ang mga purol mayinig magimba. Sela. Verse 4. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulo. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nanginilabot din bansa't kaharian. Sa tingin ng Diyos lupa'y napaparang, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Sela. Itong psalm na ito, itong awit na ito, itong salmo na ito, matagal na itong inaawit ng mga Hudyo. Until now, alam niyo po, ang Israel ay istorya ng giyera. Walang hinto, no? Since the foundation of this nation, in the Old Testament, until now, lagi silang may giyera. Walang katapusan giyera. Ngayon, no? Napakatagal na. Tipon-tipon na yung mga Arab nations sa paligid nila. At hanggang ngayon, binigera sila. Pero, isa pabor nga number sa kanila, hindi sila nabubura sa mapa. No? Hindi sila nabubura sa mapa at sila yung nanatiling bansa. At itong psalm na ito, itong salmo na ito yung awit nila sa pakipagdigma. Okay? Yung verse, mamaya makita natin. No? Ito yung salmo ng pakipagdigma. No? Bakit ang deklarasyon ng salmista
na tayo ay safe sa Diyos, no? Banggitin mo rin natin, basahin natin muli ang Awit 46:1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Sa English, God is a safe place to hide, ready to help when we need Him. Yung declaration ng Salmista. Ang paniwala nila, ang sumulat si David, no? Si David. At alam niyo po, habang inaawit ito ni David, inaawit niya ito mula sa kanyang puso dahil ang inaawit niya ay kanyang karanasan sa Diyos. He is singing what he experienced from Yahweh, from God, from the Lord. Kaya yung mga nasa music team, mahalaga na kapag umawit tayo, be sure na hindi ka maawit dahil maganda yung melody. No? Music team, hello. Hindi dahil maganda yung melody, kundi yung mensahe ng talaga galing sa iyong puso. Pag sinabi mong dakila ang Diyos, talagang dakila ang Diyos. Pag sinabi mong walang imposible sa Diyos, yung mga kabataan kanina, talagang walang imposible sa Diyos. Amen ba? Yung walang imposible sa Diyos, malungkot ka. Nothing is impossible. Hindi pwede ka. Nothing is impossible, talagang nothing is impossible. Amen ba? Itong salmista na ito, talagang karanasan niya ito. Karanasan niya, kaya isinulat niya. Sabi ko kay Pastor JP, yung mga, wag na muna yun sa, yung karanasan niya sa Lord, isulat niya, composer to. So, magandang awitin yung galing sa iyong karanasan. Amen po ba? Nung panahon na isinulat ang awit 46 ay mayroong digmaan ng mga bansa at ang pananampalataya ng sumulat ay ang Diyos ang lalaban at mag-iingat sa kanila. Ito ang kanyang description sa Diyos. Tingnan natin larawang ito. Isang refuge, isang lugar na ligtas. Paano kayo hindi magiging ligtas dyan? Di ba? Napakataas, no? Napakataas. Yung tao, ganito nakalit yung tao. O, gano'ng kakapal yan? Ang kapal ng pader niyan. So, ligtas ka sa Kanya. Nasa Kanya ay ligtas ka. Yan ang kanyang pagpapakilala kay Yahweh. No? Larawan ng digmaan sa pamagitan ng tula at awit ay nasa verse 2 and 3. Ito, basahin natin. Di dapat matakot mundo'y mayaligban, kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na magnalit yahong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Description niya ng giyera. No? Alam niyo naman, ang mga Hudyo, ano sila? Mahilig sa mga symbol. Mga simbolo sila, mahilig sa mga simbolo. At ito yung kanilang paglalarawan sa digmaan. Mundo'y mayanig, sa dagat ang bundok matangay, magngalit yaong karagatan, burol mayanig, magimbal. Verse 2 and verse 3, sinasabi ng salmista, may digmaang nangyayari, no? And the words used in Psalms are exaggerated, no? Kaya nga hindi po pwedeng kumuha ng theology, no, directly, no, from the Psalms. Mamamali ka kasi exaggeration lahat ng words na ginagamit niya. Dahil ito ay isang poetry. Di ba ganun sa poetry, di ba? Di ba? Paano ba ikaw ng ligaw? Susukitin ko ang bituin at ibibigay ko siya. Besides yan, hindi naman totoo, di ba? Kahit pa, Pastor JP, kahit pa umulan ng palaso. Ayan, mga ganon. No? Pero ma-excite siya. Baka isang alam bumagsak na, tumakbo ka na. Okay, exaggeration. Na dahil gusto ng salmista yung matouch yung emotion ng readers or listeners, no? Kaya nga po meron tayong, kaya nga po ang pagsambahan ng evangelical ay holistic. Hindi natin tinatanggal ang praise and worship because it stir up emotion. Okay? We are humans. Okay? And we worship God with all our hearts. Can you say amen to that? Amen. Diba? And then also,
rational. That's why we have the Word of God. Naintindihan po ba natin yan? So dapat parehas timbangin. No? Maganda ang praise and worship, maayos ang salita ng Diyos. At yun ang pagsamba sa Panginoon. The purpose of the author or the psalmist probably is to encourage the readers to seek refuge from the Lord. Na ligtas tayo sa Diyos. Ligtas tayo kay Yahweh. Kaya yan L-O-R-D. No? Pag makita kayo sa English Bible nyo na L-O-R-D, ibig sabihin yan Yahweh. Iba yung capital L and O-R-D. Iba pa yan. Ito ay L-O-R-D na Yahweh. No, sa ating panahon, seeking refuge means praying for protection. Can you say amen to that? Na pag sinabing ligtas ka, manalangin ka. Yan, God is just a prayer away from us. Ang Diyos ay isang luhod lang ang layo sa atin. Takot tayo pag nakadilat, pag nakapikit tayo, malakas na loob natin. Tama po ba? Takot na takot tayo kapag nakikita natin ang problema, pero pag pumikit tayo ng nalangin, lumalakas ang ating loob. No. What is the assurance of those who seek refuge from God? No? Sabi nga sa verse 4 at mga sumusunod, can we read again? May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ito, kapalikan natin, Sister Jackie. Banal na templo. Temple is symbol of God's presence. Templo ay simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya nila tinayo yung templo. Nung wala pang templo, tabernakulo. Tabernakulo ay simbolo na kasama nila si Yahweh. Yung ulap na naglalakbay, sa gabi ay apoy na naglalakbay, ibig sabihin kasama nila si Yahweh. Pagdating sa Jerusalem, itinatag na nila, no? Permanently, nandoon ang presensya ni Yahweh. Ngayon, nag-iba na. Ang tira na lang ay pader. Pero kay pader na lang natira, doon pa rin sila nagpe-pray because that is the symbol of God's presence to the Jews. Okay, listen, to the Jews. Sa mga Hudyo, yun ang paniniwala nila. Nandoon ang Diyos dahil nandoon ang templo. And they are trying to build a third temple. No? Kaya nila ginigera yung mga Palestino sa Gaza. Verse 5, sabay-sabay. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang halaga. No? Yung pinakita nating maog ng Jerusalem. Yun ay iingatan ng Diyos, hindi masisira. Pero sabi ni Jesus, walang batong makapatong sa kapwa niya bato. Lahat ito magigiba. Kaya 80-70 nagiba lahat. Kaya galit sila kay Jesus. Kasi ang prophecy ni Jesus, mawawasak ang templo. Yun ang prophecy ni Jesus. Verse 6 said, nangingilabot din bansang kaharian sa tinig ng Diyos, lupay napaparang. God is so powerful that even His word, no, can, kumbaga, makapangyarihang makawasak. No? Verse 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Selah. Actually, itong verse 7 na ito, can we read together? Basahin natin sabay-sabay. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Selah. Alam niyo po, binanggit yan sa verse 3, pero hindi sa Tagalog. Yung Tagalog version, wala yung verse na yan. Pero pagdating sa verse 11, binanggit ulit. Tingnan niyo, verse 11. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So, 3 beses na binanggit na God is with us. Salmista, doon sa isang kantang iyon, 3 verse, binanggit niya, kasama natin ang Diyos. So, may kanta tayong kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Mga exaggeration yan, di ba?
Exaggeration yan. Ibig sabihin, pag ginawa mo literal yan, pagkasunod ka talaga. Okay. So, tatlo, yun yung paniniwala nito salmista, no? Tingnan natin sa New American Bible. Yung New American Bible, mas literal siya. Ang verse niya, number, iba. Nasa verse 4 siya, verse 8 and verse 12. Sa original scripture, 3 times talagang binanggit yung verse na yun. Sa New American Bible, 3 beses din binanggit yung word na Selah at the end. Now, what a promise of God's presence and protection from this psalm in the midst of trouble. Ibig sabihin, sa gitna ng kaguluhan, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Ano mo yung katabi mo? Anak ka ba ng Panginoon? Therefore, hindi ka niya iiwan. Amen? What a declaration! God is with us. Kahit ano pang sitwasyon, kahit hindi maganda sitwasyon, kasama natin ang Diyos. 3 beses binanggit, 3 beses dineklara, God is with us. Diba? At kapag paulit-ulit na sinasabi, alam niyo na sa Biblia ang ibig sabihin nun. Okay, ang question, is this applicable also to us today? Ito ba ay applicable din sa atin? Wala naman tayong gera. Tingnan natin. Let us always remember that the word Selah, after the promise of God's presence and protection, binanggit, ito, at basahin natin yung New American Bible, yung kanyang version, 4b. Let's read together. The Lord of hosts is with us. A stronghold is the God of Jacob or God of Israel. Okay? Isa lang yan, Jacob, Israel. Di ba, pinalitan na yung pangalan niya nung nakipag-wrestling siya sa angel. Verse 8. Sabay-sabay po. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob, Selah. Then verse 12, sabay-sabay. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob, Selah. This promise was mentioned 3 times in this psalm, which means there is an emphasis, completeness, and certainty. Hanggang ngayon, may napapanood pa rin akong mga video ng mga sundalong Israelita nakipaglaban sa mga Hamas. Hamas. Saka Hezbollah. Pag bago sila lumaban, they sing this song. Kinakanta nila itong song na ito. God is with us. Kasi sa kanila, ang gera nila, hindi gera ng bayan nila. Gera ng Diyos. At kasama nila ang Diyos sa pakikipagdigma. Ito yung kanilang kumbaga, inaawit tuwing lalaban, And the Hebrew word Selah literally means forever. Kasama natin ang Diyos magpakailanman. Therefore, God's presence and protection are with His people yesterday, today, and forever. Amen? And the question is, who are the people of God? Therefore, sabi ni Jesus in Matthew chapter 21 verse 43, inalis na sa Israel ang kanilang pagiging bayan at inilipat na sa bagong Israel. Sino kaya yun? Sino may katabi mo? Ikaw yun. Ikaw ang bagong Israel. Ikaw ang bagong bayan ng Diyos. You are the new people of God. Kayo ang bagong people of God. We are the people of God. Now, in 1 Corinthians 3:16, ito'y binanggit na sa mga ni Pablo sa mga hentil na mananampalataya. And let's read together. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Sabay-sabay ho. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So wala na yung templo, no? Physical temple is already destroyed.
gone. Wala na. But Jesus built a new temple when He said, I will build my church. Say amen to that? Amen. For what? Sabi ni Esteban, hindi na ang Diyos tatahan sa tahanan ginawa ng tao. Hello? Saan siya tatahan? Sa templo ginawa ng Diyos. Sabi ko sa rin mo, kasama ka rin. Sa malakas na amen. At nananahan sa atin ang Diyos. And He will live, He will protect, He will keep us safe forever. Amen? Amen. At magpilahan pa sila, pila-pila na sila. Our God is with us. Amen. We are in His safe place. Amen? I love you. That you will stay with us, Lord God, whatever is the situation. Mananatili kayo sa amin, Panginoon, because you are our refuge. You are our safe place to hide. Kahit ano situation, Panginoon. Meron kami sariling digmaan, personal, sa pamilya, sa trabaho, sa kalikasan, sa pag-aaral, saan-saan man, Panginoon. May mga problema kami kinakaharap. Salamat sa assurance, Lord. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Salamat dahil ikaw ang aming tagapagtanggol, Panginoon. Ikaw ang aming tanggulan, ikaw din ang aming tagapagtanggol.
Tinuturugan mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ang iyong makapangyarihan kamay ang siyang nag-iingat sa amin. Maraming salamat po. At sa'yo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang lahat ng bagay. Sapagkat sa inyo walang imposible. Salamat po, Panginoon, because you will spare us. You will keep us safe. Malalagpasan lahat ng punos na ito. At katulad sinabi ng Panginoong Kristo, nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita, dumaan na ng pagsubok, manatiling nakatayong matatag. Salamat po dahil kami nasa pundasyon mo, Panginoon. Ngayon sa mga ganito, pagpalayan ba sa amin, kasama iba pang mga mahal sa buhay, kasama ibang mga miyembro, kasama mo ang lugar na ito, Panginoon. Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang aming dalangin. O Diyos, isa pa, dalangin din namin ang mga may karamdaman, pagpapagaling sa kanila. Dalangin mga nag-iikabos, pagkakalog na lahat nilang pangailangan. Dalangin ang mga may kalumbayan, kaya ang kaaliwan ang siya maghari sa kanila. Panginoon, salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang source ng lahat ng pagpapala, lahat ng uri ng pagpapala na kailangan namin, Panginoon. Panginoon, so sa ito, ibigay mo ang iyong mayaman, paspas, bendisyon sa bansa sa amin. Nanawa, tanggapin namin, O Diyos, ang kapuspusan ng banal na Espiritong nananahan sa amin. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Iingatan mo kami, Panginoon. Sasamahan mo kami. At pagtatagumpayin dahil kasama namin ang Diyos. Ibalik namin lahat ng papuri, pagdakila, pagwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Sasabihin natin, you are safe. You are safe.